may buntag no sa ato ang mga viewers din sa ato ang tulumanon Kalinaw Mindanao dinhi lamang makita sa forumnews.tv karong adlaw atong mahinabi si Atty. Manny Salibay kini kabahin sa update sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands kabahin sa kaso nga gipasaka bato kang former President Rodrigo Duterte. So, karon to ni Manny Salibay, sa akong naibalang update, si VP Sara o si Mayor Basti Duterte ni file og usa ka petition baka na si tawag na nga ang writ of habeas corpus nga ang Philippine government naagi role dito sa maong kaso. Sa tanan ni Manny. Una sa tanan Brad John, mayong buntag kanimo ug sa tanang mga viewers sa Kalinaw Mindanao ug sa tanang maabot ning sidya dili lamang dinhi sa Dakbayan sa Iligan sa kundi 4 ka barangay Dakbayan sa Iligan kundi sa tibuok kalibutan nga maabot ning sidya sa Kalinaw Mindanao. May buntag kaninyong tanan. Ug kalambigit sa pangutana ni Brad John sa file nga kaso diya sa Korte Suprema, ang gi-file Brad John is writ of habeas corpus with preliminary injunction o TRO. O usab ang gi-file dili si hindi Sara kundi dili si Kati Askiti, si Basti o si Pulong Duterte. Lambigit kini sa pag kidnap sa ilahang amahan gidala dito sa Netherlands sa atong kagamhanan ng kidnappers ani gi-charge nila isang ang atuang gobyerno sa Pilipinas. So mao kini ang kahimtang karon sa gipahigayon nga husay diya sa atoang Korte Suprema nga gipatubag ang mga respondent. Ang respondent ani kito silang Torres, si ang ato ang executive secretary, diyon ang DOJ secretary, ug ang mga kalambigit nga mga personahe. Ug ang motubag nini maunta supposed to be ang ato ang Solicitor General. Tungod kay ang Solicitor General mao man ang abogado sa gobyerno sa Pilipinas. Kung imong matunan bisan diri sa mga ato ang mga lower courts sa RTC, moapir gayud ang Solicitor General kung naay mga bangi sa korte, bangi sa kaso, kalambigit sa yuta, moapir gid ang kuana Solicitor General kung dunay mga kabahin sa yuta nga iskutanan o usab sa mga annulment of marriages nga i-deputize ang ato ang prosecution sa Office of the Solicitor General. Ang kamatuoran na ang Solicitor General magod basta ma-involve na ang gobyerno kapil ang mo-appear sa maong kaso mao ang ato ang Office of the Solicitor General. Na nining kahimtanga ang Solicitor General supposed to be mo-appear sa kaso o mo-represent sa mga respondents nining gi-file nilang Kitty, Bulong og ni Basti nga writ of habeas corpus. Ang itabo karon ang ato ang Office of the Solicitor General ni recuse, meaning ni refuse sila nga mo appear balibad siya tungod kay ang unang hinungdan gayon mo na ang conflict of interest tungod kay doon na may giluwatan nga baruganan ang Office of the Solicitor General nga karon gipanguluhan ni Solicitor General Guevara nga ang ICC wala gayoy jurisdiction over the Philippines tungod kay dugay natang nawala sa nag-withdraw ang term gamit is nag-withdraw sa International Criminal Court. Wala tayo labot sa Rome Statute. Nya, base kini sa Article 127 sa maong Rome Statute. Nga may bulag na ang Pilipinas pinagi sa pag-file o notice of withdrawal nga gi-file niya itong
2018. Og 1 year man base pa sa ang section 1 sa maong article 127 nga 1 year gikan sa pag-file mo take effect ang maong withdrawal o gikan ni adtong 2019 wala na ilabot ang ICC, wala na jurisdiction ng ICC sa Pilipinas o nibulag na kita sa Pilipinas o ang Rome Statute dili na applicable sa Pilipinas o mao kana ang gibarugan nga pamahayag sa ilahang motion with manifestation sa Office of the Solicitor General. Okay. Attorney, kato bitong pagkuan, katong pagdakop, no? Pagkidnap, marginana nga to ang tanaw ana kang former President Duterte. Si tawag ni si General Torre ang nagdakop. Then gibasahan pinaagi na sa cellphone. Pwede ba na sa tanong nimo? Wala na nasulat sa tenets sa arrest on arrest. Rule on arrest nga pwede mo basahan diya sa cellphone. Wala pa gihimo nga rule. Oo. Wala pa mausab ang ruling sa pagdakop serve sa pag-serve sa warrant. Kinahanglan nga tagaan gid mo ang imong dinakpan o kopya hard copy sa warrant of arrest. Kaya iya man katungod nga tanaw kung doon na may warrant of arrest against kaniya. So the proof is show the evidence, the concrete evidence pinagi sa paghatag kaniya sa hard copy. O ikaduha, pagbasa sa Miranda rights niya na doon na sa katungod nga gilatid sa balaod, katungod sa council, katungod paghilom, di ba? Manay mga uban pa nga mga katungod nga gilatid sa Miranda rights. Follow up lang, attorney, kanang panilitan na inana bitaw ICC dunay order warrant nga usa man na diretso ba sa ICC or ipaagi gyud sa to ang judiciary? Base sa Article 59 sa Rome Statute of the International Criminal Court, sa arrest proceedings sa custodial state, kung implement na gani ang warrant of arrest nga gi-issue gikan sa International Criminal Court, wagi pa na sa protocol, di ba? Ikuha mo na sa DOJ. Pag human sa DOJ, dakpon tong dakpon ang kunana sila ikuan god, evidence nga doon na gi-issue ang International Criminal Court. Dayon na ang Interpol mo coordinate sa Department of Justice. Pagkahuman, i-serve nila ang warrant. Kung makita nila nga valid ang mga warrant, i-serve nila sa maong tao nga hintungdan sa accused. In this case, si PRRD. Pagkahuman, ang Article 59 sa maong balaod, sa Rome Statute, misulti man nga, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Mo gingon ang custodial state ani panahon na ang Pilipinas tud kay diri man gidakop ang akusado dito sa International Criminal Court nga nag-issue sa warrant of arrest. Meaning kung miingon ang balaod, miingon ang Rome Statute nga the person arrested shall be brought promptly, gilayon, ikuan dayon, dalon dayon sa competent judicial authority. Unsa man ang competent judicial authority? Kay mi claim ra ba ang DOJ nga sila kun ay competent judicial authority? Wrong. That is a very wrong kining pag-angkon ba, pagpangangkon sa DOJ. Dili sila ang competent judicial authority. Kung dili ang Korte Suprema o ang mga korte lamang. May ang tulong man ni Francisco ang gobyerno Brad John. Na ang executive nga diin ang Department of Justice and Prosecution na bilong, di ba? Ikaduha ang ato ang legislative department, ang Kongreso, ang lower nga ang Senate. Dayon ang judiciary dinhi ang
Supreme Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, ang ato ang Sandigan Bayan o dayon ang mga mga court sa lower courts, ang RTC, MTCC o guban pang mga Sharia. Mao na ang nabilong sa judiciary. Kung musulti ang balaod, kung musulti ang Rome Statute of the International Criminal Court, kumingon sila nga competent judicial authority, meaning ang korte, ang judiciary mo acquire sa maong responsibility. Adto dito ang dinakpan kaya naman unsa may buhaton day sa competent judicial authority sa custodial state diri sa Pilipinas. Kung doon natin balaod diri sa Pilipinas, bayan sa arrest, mao gyapon i-follow. Dayon i-determine gud sa competent judicial authority sa korte ang mga instances sama sa ang maong warrant ni-apply ba sa maong tao nga gidakop. Ikaduha, ang person nga gidakop in accordance ba sa proper process nga pagdakop, pasubay ba sa insakto nga proseso, di ba? O ikatulo, ang katungod sa maong taong dinakpan, girespeto ba ang katungod? So tulo ka instances ang determine na dili taga DOJ kung dili ang competent judicial authority. Una, ang warrant ni-apply ba ni atong maong tao? Kung siya ba gyud? Ang ngalan diri PRRD. Ikaw ba si PRRD? Ikaw ba gyud? Apply, di ba? Ikaduha, ang gidakop nga tao, ang dinakpan, gidakop ba in accordance with the proper process nga gidakop dayon pagkahuman kitagaan sa insakto niyang katungod base sa Miranda rights, katungod sa counsel, katungod sa sa iyahang to remain silent ug uban pang mga katungod nga ihatag kaniya sa balaod dinhi sa Pilipinas. Mao kana ang gisulti sa Rome Statute, specifically Article 59. Dayon ang iyang katungod gi respeto ba. Mao nay i-determine sa korte sa hukmanan. Nya nining pagiha mahibaw-an nga siya gitagaan ba katungod sa counsel o gitagaan ba sa katungod nga mabisita sa iyang mga paryente. Violated na, di ba? Dili gani pa duolon ng iyang anak si Sarah nga mao iyang counsel. Ikaduha, yang gipili nga abogado si Inday Sara, wala pa duola. Di ba? So doon na yung mga violation. Nga mo gud i-determine ni bitaw kay kayo kanang stricto kayo ang hukmanan, ang due process of law, stricto kayo niining mga maong instances kay pwede ba nimo ma-dismiss ang kaso tungod kay wala nimo tumana ang proseso sa pagdakop. So kung dili nimo defective ang pagdakop, doon ay chances nga ma-dismiss ang kaso. Di ba? Okay. Attorney, gamay lang yun nga pagpaklaro. Ano sa mga buot pasabot ang writ of habeas corpus? Writ of habeas corpus mao kana ang usa ka proseso sa hukmanan nga ipa-produce ang living body sa dinakpan. Labi na kung gidakop nga walay basyanan. Muna nga ang hintungdan, ang mga paryente, ang pamilya, pwede nga mo petisyon sa hukmanan, sa kaasa nga hukmanan nga kinahanglan usab i-resolve sa korte sa dali nga pamaagi. Mao bina within 24 hours pa ipa-respond biyan ang mga respondents kay dinalian ni siya pagpaproduce sa living body. Mo na ipagawas ang tao nga dinakpan kay ilamang gi-deprive ang kagawasan. Ang gipangayo sa rito habeas corpus ipagawas kana. Kay nganong inyong gi-deprive sa iyang kagawasan nga walay igong basihanan. Di ba? Yeah. Walay basihanan sa pagdakop ba? Okay. Abinin, kinahanglan nga i-produce mo na ang tuyo sa writ of habeas corpus. Muna nga kung doon ay mga gipangdakop di sa kapulisan nga walay warrant of arrest, doon ay gipang sa mga gipang detain sa mga kasundaluhan
nga walay igong basihanan ang proseso nga naitamdan sa mga hingtungdang mga pamilya, gindikanan, migsuon, pwede nga mudangop kamo sa korte, pinaagi sa file of writ of habeas corpus. Okay. So, salamat nga na sa pagpaklaro, Atty. Salibay. Now, din ito sa kuhan, doon ako nasagap nga information na si Atty. Medaldea, ang former executive secretary ni President Duterte, gipusasan ni Toure. Gipusasan, gipusasan ni Toure. Umuto kung sa ilang gilalisan, siguro, tungod kay siya ang mubarog nga tawagan ni lawyer ni Duterte. So, gipusasan ko no, likod niya, galisan mo ko no, lihok, matong pusasan sa tubang. Pero taon-taon, iyara ko nung gitang tangkod. So, pwede ba makasuhan sa Toure ani? Oo. Bilis yun nasa katungod ni Toure, kaya wala may kaso gipayan sa iya. Lo. Yan o, doon na ba si Medaldea, doon na ba gihimo si Medaldea nga sa laod sa iyang atubangan? Ang gibuhat ni Medaldea, buhat naman sa usa ka abogado. Ang abogado dili na mo na pwede i-handcuff, ipusasan ang abogado. Kung mo barog ang usa ka abogado, labi na magpaila nga abogado siya sa dinakpan. Kay ang kinahanglan ang pagtutok nini dito sa dinakpan. Dili sa mga manlalaban, labi na sa abogado. Muna nga mga abogado gyud kabalo sa sa kamatuoran o kabalo sa balaod. Mao mo barog gyud ang abogado. Sa gibuhat ni Toure, kang Medaldea, klaro og tataw nga nakalapas si Medaldea sa balaod. Si Toure. No, not Medaldea, but Toure, nakalapas sa balaod. So, ang mahitabo ni Atty. Salibay, ang mahitabo, ang kapulisan ba, pinanguluhan ni Toure, ni General Toure, pwede ba sila pailang kaso? Pwede. Kanya sa pagdakop ni... Oo, dako kayo lang gitrubado, dili lang administrative case, kundi civil usab o criminal. Laka. Okay, ni-violate man sila. Clear provision sa Constitution, clear provision sa Revised Penal Code, o Administrative Code of the Philippines. So, tataw kayo nga sila, liable sila. O kung kung criminally liable ka, doon po na civil liability. Makabayad ko na sa danyos. Kay ulaw, biya kayo nang wala kay sala, niya pagkawan pusasan ka. Di ba? Nya, karon bibuhat nila nga abduction kang President Duterte. Ang pag-kidnap kaniya, gitawag na muna sa mga abogado o extrajudicial rendition. Meaning, gikuhaan ka sa imuhang katungod nga wala giagi sa prosesos balaod. Gikuha ka dito nga against your will, mura ka gi-kidnap niya na sa ordinaryo nga layman's term sa Bisaya pa, gi-kidnap ka, hablot ka. Muna ang pasabot niya na. Doon na information pa ako nasagap, kining OSG daw, si BP Sara mo barog man siya isip abogado sa iyang father, no? Si former President Duterte. Ingon ang OSG dili ko na pwede ang usa ka public official nga mo abogar. Pero kung nasa ICC, pwede ba mo ingon sa nga dili pwede? Kasi tanong ni mana? Only the International Criminal Courts can determine the fitness of a counsel. Kung qualified siya o dili, nasa International Criminal Court. Sa to sa Pilipinas, di ta makasulti kay sila may assert sila nga wala na jurisdiction ng wala. Dito lahi man dito. Basta ang giingon lang nga kaning a member of the bar of your country, in good standing ka. So, good standing ka. Nya, manlalaban ka. Pwede ka makapanglaban dito. Kung maingon sila nga, sige, appeal ka. Di, mahimo, sikin sa pamahimo, opos. Kung kung member of good standing in the Philippine bar, pwede ka mo appeal dito. Di, ingon ang proseso sa International Criminal Court. So, muna ang
So, sige siya dahil labi na kung kuan ka, kung accredited ka. Meaning nga nakay kuan ka na mo kay pilapan na dito para ma-accredit ka. So, mo initabo kang Inday Sara. Although si Inday Sara is not a litigation lawyer. Pareha na mo ba? Yung mga litigation lawyer nga mo appear sa korte, madepensa sa mga kliyente, makikidebate diya sa korte, sa hawanan sa korte, ug kuan gyud ang panginabuhi ug ang kinabuhi diya sa pagpanlaban. So sa kang kuan kang Beauty Sara nga diya ra sa opisina nag iapod nahimong public official. So what dili kayo siya active sa appearance in court. Okay. Court appearance o sa litigation. So pero it doesn't follow nga dili siya qualified para mo appear sa International Criminal Court. Kay gingon dito member of the bar of good standing. Okay na siya. Abogada siya sa Pilipinas. Okay, attorney. Nindot kayo atong discussion kay nagsugod ta sa dirigid sa pagdakop ug karon na nasa ICC. Now, ang kaso nga gipasaka dito is crime against humanity. Now karon, how many numbers ang may tawag killings on war on drugs? But ang kuan na-reduce into yung karon na 6,000 pero karon na-reduce into 93 siguro to? 43. 43. 19 plus 24. So 43. 43 instances. So karon sa panahon pag yun nga mayor si Pierre Radi. okay, Sa karon murag 2011 ba to? Until 2019. So karon ang findings is 43. 43. So kining 43 i-prove ba gyud ni kung siya ba gyud ang kapatay? Siya ba gyud? Murag ginana? Unsa tanaw ni Manny? Dismiss ang kaso. Mauday. Ma-dismiss bakit siya? Ano, tanawon ba kung saan na, saan tuiga na. Doon na biyay ko na, prescription ng criminal ang cases. Kinahanglan 20 years ang kuan, ikuan mo kung murder, 20 years. Tanaw na to, kung kuan, na pa ba na, within the range. Niya kadua, ang atong mga korte at that time, kuan ba, kanang dili ba, kuan, nasira ba? Nahagba ba itong mga korte? Dili ba mo function atong mga korte? Anong wala nila gi-file sa kuan? Tulo. Kung kanang pag-file ana during ba sa time nga kuan kining pwede mapailan ang maong akusado. Di ba? Manay tan-awon kung doon na ba jurisdiction ng korte kay tan-awon ba yana? Kay wala na biyata na appeal na lambigit sa kuan sa Rome Statute of the International Criminal Court squad pa niadtong 2019. Effective 2019. Nya kanang ilahang kuanda, kanang ilahang pag-investigate atong 2020 na no? 2021 na nila na-file da sa kuan sa ICC. Ang ICC pod ga-issue kuan og warrant nga si kuan Pierre at that time tanaw na to gi-investigate nila at that time ya ang accused presidente sa Pilipinas immune from suit. So mao tong instance og ikaduha wala pa jurisdiction ang ICC nga mo investigate tungod kay di na kita sakop sa ICC. Des Pilipinas dili siya ma-file kaso tungod kay immune from suit kay president man siya. Dayon dito po sa gawas nasod di po sila maka-proceed sa investigation tungod kay wa na sila jurisdiction sa Pilipinas. Kay di naman kita sakop atong 2020, 2021 until now, until karon. Okay, finally, Attorney Salibay, unsa may panlantaw ni maning kasuha sa umaabot nga mga adlaw nga iproseso ang maong kaso sa ICC? Dako ba ang posibilidad nga kini ma-dismiss? Ano? Dako akong pagtuo nga ma-dismiss kay una sa tanan, as far as I am concerned, the ICC, ang Rome Statute of the International Criminal Court, ang ICC mismo has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority sa Pilipinas. Ang ICC, claim sila og universal declaration sa tanang mga citizens kada country, kada nasod, violating all principles of justice, fairness, and due process. Tungod kay ang matag country, labi na ang Pilipinas, doon naman tayo judicial system o doon na po tayo criminal justice system nga nag-function. And usapod, ang Pilipinas should never surrender
our sovereignty. Di gyud nato itugyan ang atong kaugalingnan sa mga global bureaucracy nga unelected and unaccountable. Ug wa pa gyud tay ilabot nila. So kinahanglan nga ang atong soberenya atong protektahan o panalikdan. Sa kaso sa sangat kalambigit ni PRRD, dako ang atong paglaom nga ma-acquit kini si PRRD. Tungod kaya pwede man nga i-challenge sa mga abogado. Ang iyang mga abogado silang Kaufman, o silang Harry Roque, Hidaldia, o si BP Sara. Pwede man nila i-challenge ang jurisdiction sa ICC citing Article 19 of the Rome Statute. Then ikadua, ilang ipakita nga gi-violate ang Article 59 sa proseso sa pagdakop sa custodial state. Di ba? Sa Rome Statute of the International Criminal Court. Pwede po nila mong gamiton nga i-dismiss ibasura ang mong kaso tungod kay wala sunda ang proseso sa pagdakop. Dayon na usab ila pong i-assert nga wala na labot ang ICC sa Pilipinas under Article 127 of the Rome Statute of the International Criminal Court. Tungod kay mi-withdraw na ang Pilipinas adto pang 2018 nga mi-take effect atong 2019. Og ikaupat nga aspect, pwede pod sila nga mo file og petition para maka-avail si PRRD sa temporary release mo na gitawag og itong ang iyang maka sa bail, maka-avail siya sa maong interim release pending litigation, di ba? So September 23 mo to, pwede siya mo avail sa interim release. Mag-file ang iyang mga abogado sa maong petition nga i-hearing pa prior sa September 23. Kung gali, kung ilang i-raise ang question sa ang issue sa jurisdiction, ba pa man ug ma-dismiss ang kaso dili pa ang September 23 ug makabalik na si PRRD dinhi sa Pilipinas. So mao kana ang makahimtang karon ang legal nga aspeto sa paghitabo dinhi sa nasod o kang PRRD dito sa Den Haag, Netherlands. Dinito sa reaction sa mga tao, grabe good nationwide ang reaction ni Paburger na to kang former President Duterte. Labi na dito sa The Hague, Netherlands, nag-abot dito ang anti o pro Duterte, pero ilag yung respeto si President Duterte na respetuhan niya siya sa korte sa ICC. Mas daghan ang pabor kang PRRD. Dili lang din sa Iligan, dili lang sa Mindanao, dili lang sa Visayas, dili lang sa Luzon, dili lang sa tibok Pilipinas, kundi sa tibok kalibutan. Tibok kalibutan. Sakto. Karon ang kaso ni PRRD gihimong pag-ingnan sa tibok kalibutan. Nakatutok karon ang mga lider sa tibok kalibutan tungod kay doon naman ni repercussion. Doon naman ni effect kung dili ni matutukan og maayo. Mamiligro pod ang sovereignty sa ubang nasod. Ang sovereignty sa ubang nasod, ang kaugalingnon sa ubang nasod, kaugalingnan. Mamiligro. Kay mo dito na nagsulod ng global entity nga walay respeto sa soberenya sa usa ka nasod, usa ka country. So mo ni karon ang nakataya karon sa kaso ni PRRD, dili lang ang kaugalingnan sa atong nasod Pilipinas, kundi sa uban pong nasod. Muna nga nang-react ang ubang mga nasod karon. So na-serve gyapon ang purpose ni PRRD. Bisan pag abi sa mga nagdakop niya og mahilom na tanan. Sus, tibok kalibutan namang nanghugyaw karon. Na mao ron nga nagproblema gyud kanang gadakop. Haga problema. Tungod kay ang ilang problema dili lang domestic na, international ni. International nga kaulaw. Tungod kay klaro og kataw nga gitraidor
sa namunuan ang usa ka Philippine citizen nga giuralan nila nga ilang protektahan base sa balaod o sa ato ang Batakang Balaod Constitution ba. Ang gibuhat, gitugyan pa nila dito sa Langyaw. Nga walay jurisdiction pagod dinhi sa ato ang nasod Pilipinas. So mao ni ang gitan-aw karon sa tanang mga nasod kun unsa ka katawanan ang gibuhat sa atong mga lideres nga gitrampas ang mga balaod para lang ma-perpetuate ang ilahang gahom. Personal interest man tungod sa personal interest. So maglaom ta nga ma-koreksyonan kining tanan. Okay. Last final nga imuhang statement Attorney Salibay. Unsa panawagan nimo sa katawan? Kini si Atty. Manny Salibay, ang membro sa Partido Demokratiko Pilipino, diin ang atong chairman, gidakop si Chairman PRRD, Tatay Digong, nga karon nahiagom sa trampas sa iyang kagawasan, gihikawan sa iyang kagawasan karon og tuwa sa Den Haag, the Netherlands. Nanawagan ko sa tanan, isip kining inyong alagad, usa man ka official candidate pagka congressman dinhi sa Lone District of Iligan, panawagan ako nga magpabilin kitang kalma, magmaynampuon, labi na nining panahon sa Kwaresma o sa atong maigsoon Muslim, panahon sa Ramadan. Mag-usa kita, tri people of Iligan, lumad, Muslim o Christian, sa pag-ampo alang sa kalinaw sa Dakbayan sa Iligan, kalinaw sa Mindanao, o kalinaw sa tibuok nasod Pilipinhon, o sa tibuok kalibutan nga nagtan-aw karon sa kahimtang sa ato ang kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Atong ipadayon ang atong kalinaw. Kung unsa kanang inyong gipangbati, sama sa akong gibati nga kapungot, kalagot, kasuko, kahiubos, mga pagka dismaya ug uban pang mga balatian, ato lang nang ipabilin nga kalma. Magmakalmahon kita ug magmainampuon kita. Anyway, naa may Mayo 12. Karong Mayo 12, diha ipakita, ipadungog ang tingog sa katawhan nga mao ang tingog sa Dios. Ug pilian ninyo ang gituboy ni President Rodrigo Roa Duterte, ang iyang siyam ka senador, ug sa mga lokal nga mga candidates nga iyang gituboy. Apil na ang inyong alagad Atty. Manny Salibay kay aron dunay tingog ang Dakbayan sa Iligan dito sa Kongreso. Ug ba paman nga ang impeachment complaint nga gifile against ni Sara Duterte mabali basin ang violators of the Constitution mo'y ma-impeach. Ug mao kanay usa sa tong panawagan, basta magpabilin ang katawan sa Dakbayan sa Iligan nga magkahiusa alang sa kalinaw o tinuod nga kalambuan sa katawhang Iliganon o sa Dakbayan sa Iligan. Tirong salamat, maayong buntag. Brad John, thanks for having me. Okay. Salamat sa tanan na nimo nga tigpaminaw o mga viewers, di lamang din sa Dakbayan sa Iligan, kundi worldwide sa tibuok kalibutan na maabot sa imuhang Sibya, Kalinaw, Mindanao. Daghang salamat. God bless Iligan. Viva Señor San Miguel. Viva! Diba? Ang nahitabo karon mga isuon atong mapasalamatan kay ta nga atong nahinabi si Atty. Manny Salibay, atong mga congressman sa Dakbayan sa Iligan, ang wisdom nga atong nakita o nadungog, nasabtan gigay nato ang mga proseso, ang mga information nga iyang gipadayag, o this is the first time nga nakiginabi ta, kita nasa media sector. Karon lang nato ni na sinati ang kabahin sa legal wisdom nga gipadangat ni Atty. Manny Salibay. So, mga kaigsuonan, kamo ni bahala, nga ang ato ang nahinabi karon nga si Atty. Manny Salibay, maoy ato ang mahimong congressman sa maabot nga panahon. Daghang salamat, may buntag, kini inyong ubos nga lagad John Enriquez,
sa ato ang tulumanon, Kalinaw, Mindanao. Kanon yung puntos pamalandong ako ibilin kaninyo ni akong tulumanon kanayon. Ang tinuod nga diwa sa demokrasya maangkon lamang. Kung ana ang pagpagabana sa mga yanong katawan og ni Attorney Manny Salibay sa Dakbayan sa Iligan, the future congressman. Mabuhay si Attorney Manny Salibay. Viva, Senyor San Miguel!